Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang Pandaigdigang Ekonomiya kung saan hinaharap natin ang malupit na katotohanan para mabuhay sa kasalukuyan taong 2026. Sa entrance ng isang napakagarang hotel sa Dubai, ang tanawin dito ay hindi na sumisimbolo sa dating tagumpay. Mga Ferrari at Lamborghini na nagkakahalaga ng milyon-milyon na iniwang nakatiwangwang na babalutan ng alikabok at flat ang mga gulong. Sa kanilang mga windshield tanging mga demand letter na hindi na kailanman makakarating sa sinuman ang walang kabuluhang iwinawagayway ng mainit na hangin. Sa lungsod na ito na nawalan na ng ginintuang kinang ang namamayaning amoy ay hindi na ang alaala ng tagumpay kundi ang amoy ng malamig na pawis ng mga hindi nakatakas. Ang tensyon sa gitnang silangan at ngayon ang real estate bubble na nagsisimula ng sumabog na parang domino sa ilalim mismo ng ating mga paa. Ang lungsod na ito na dating tinatawag na ligtas na kanlungan ay naging isang dambuhalang target ng mga missile o di kaya'y nagbagong anyo bilang isang ginintuang impyerno kung saan kapag pumasok ka ay hindi ka na makakalabas. Bakit nangyayari ang ganito kalagim na panic? Kailan at saan nagsimulang matuklap ang kintab ng lungsod na ito na binalot ng yaman at pagkukunwari? Upang balikan ang tiyak na palatandaan nito, ibalik natin ng kaunti ang oras. Ika-16 ng Abril 2024. Ang makasaysayang baha na tumama sa Dubai, siguradong napanood ninyo ito sa balita. Isang Lamborghini na nagkakahalaga ng milyon-milyon ganap na lubog sa maputik na tubig at hindi na gumagalaw. Ang kalunos-lunos na kalagayan ng Dubai Mall kung saan bumubuhos ang tubig mula sa kisame na parang talon at tinatangay ng rumaragasang baha ang mga mamahaling brand name na produkto. Kung iniisip ninyo na iyon ay isang kamalasan lamang, isang kalamidad na minsan lang sa 100 taon, kayo ay lubhang nagkakamali. Ang bahang iyon ay hindi lamang simpleng ulan. Ito ang una at huling palugit na ibinigay ng langit sa tore ng Babel ng ika-21 siglo, isang tore na itinayo sa paghamak sa kalikasan, sa kayabangan, pagkukunwari at sa sakripisyo ng ibang tao. Sa sandaling iyon nabunyag sa buong mundo ang tunay na anyo ng pinakamahusay na lungsod sa mundo na wala man lang drainage system. Makalipas ang 2 taon ngayon sa 2026, tapos na ang palugit at kinakaharap natin ang isang yugto ng hindi maiiwasang parusa. Wala ba sa paligid ninyo sa mga nanonood ng video na ito ngayon ang mga nagsasabing tapos na ang Japan, panahon na ng Dubai? Ang mga influencer at negosyante na iyon na nagpapakita ng kanilang maningning na buhay sa ibang bansa sa social media. Alam ba ninyo kung anong uri ng takot ang kanilang nararamdaman ngayon at kung anong uri ng kawalan ng pag-asa ang kanilang kinakaharap? Ang geopolitical na pulburan ng gitnang silangan ay malapit ng sumabog at ang mga ari-arian na kanilang pinagsikapang protektahan ay malapit ng lamunin ng 210,000 na mga unit ng real estate na walang exit, isang inventaryo na dumarating na parang sandstorm. Kahit na subukan nilang tumakas, sinasakal sila mula sa likuran ng mga huling hininga ng mga mamumuhunang malapit ng mabangkarote at ng malupit na batas ng Dubai na hindi pinapayagang umalis ng bansa ang sinumang may utang. Ating tuklasin ang madugong katotohanan ng ginintuang lungsod na hindi kayang itago kahit gaano karaming filter pang ilagay sa social media, ang huling hantungan ng mga nalason ng lason na tinatawag na tagumpay. Mga kaibigan, una sa lahat, pagmasdan nating mabuti ang simbolo ng Dubai, ang Burj Khalifa, isang matulis na pilak na toreng umaabot sa kalangitan, 828 metro, ang pinakamataas na naabot ng sangkatauhan. Ito ang tunay na pyramid ng ika-21 siglo, isang ganap na simbolo ng yaman at kapangyarihan. Pagsapit ng gabi, ginagawang isang dambuhalang screen ng hindi mabilang na LED ang buong gusali at ang mga turista mula sa buong mundo ay napapahanga sa ganda nito. Ngunit huwag tayong masilaw sa kislap nito. Kapag nalaman ninyo kung ano ang nangyayari sa paanan ng gusaling ito, ang imahe ninyo ng tagumpay ay guguho na may kasamang malakas na tunog. Isipin ninyo ito sa pasukan ng pinakamataas na gusali sa mundo, 100 metro lamang ang layo, mayroong tanawin ng mga malalaking orange na vacuum truck na nakapila hanggang sa abot tanaw ng desyerto. Hindi ka pani-paniwala, ngunit ang pinakamataas na gusali sa mundo na ginastusan ng $1.5 bilyong ay walang koneksyon sa pampublikong sistema ng alkantarilya. Ang napakaraming dumi na inilalabas araw-araw ng libu-libong residente at turista ay iniipon sa isang dambuhalang tangke sa ilalim ng lupa. At para lamang kolektahin ang duming iyon, daan-daang vacuum truck ang naguunahan sa toreng ito araw-araw. Ang dumi na ikinarga sa mga truck ay bumibiyahe ng ilang oras sa ilalim ng nakakapasong init ng desyerto patungo sa nag-iisang pasilidad ng pagtatapon sa labas ng lungsod. Ito ang hindi magandang katotohanan sa likod ng entablado ng Dubai na hinding-hindi maipapakita ng mga filter ng social media. Bakit ito nangyari? Ang sagot ay napakasimple at nakakadismaya. Upang makuha ang titulong pinakamataas sa mundo, inuna ng Dubai ang bilis ng konstruksyon.
Mayroon silang budget para palamutian ang labas ng ginto at basagin ang Guinness World Records, ngunit wala silang anumang intensyon na mamuhunan sa hindi nakikitang pundasyon sa ilalim ng lupa ang alkantarilya na siyang batayan ng sibilisasyon. Ang pag-uunahan lamang sa taas at pagpapabaya sa pundasyon. Hindi ba ito mismong gawain ng isang hangal na nagtatayo ng kastilyo sa buhanginan? Alalahanin ninyo mga video mula sa malaking baha noong 2024 at kung paano naging nakamamatay ang resulta ng kakulangan sa infrastruktura. Ang 250 mm na buhos ng ulan sa isang lungsod na walang drainage system ay hindi lamang isang simpleng pagbaha. Ang dumi ng tao na naipon sa ilalim ng lupa, ang maruming tubig na hindi na kayang iproseso, lahat ito ay umapaw sa ibabaw at naging isang rumaragasang baha na lumamon sa mga mararangyang residential area at shopping mall. Ang Dubai ay bumabaho. Ang sigaw na ito na kumalat sa social media sa buong mundo noong panahong iyon ang tunay na amoy ng katotohanang matagal nang itinatago ng paraiso sa disyerto. At ngayon sa taong 2026 ang sitwasyon ay pumasok na sa mas malalang yugto. Ano ang naiwan sa lupa ng disyerto na minsan nang nababad sa tubig? Matinding kaasinan mula sa tubig dagat at mga kemikal na hindi na proseso. Ang mga ito sa mismong sandaling ito ay patuloy na sinisira ang pundasyon ng mga skyscraper ng Dubai mula sa loob. Nagbabala na ang mga eksperto. Sa maraming gusali sa Dubai, ang mga bakal sa loob ng konkreto ay nagsisimula ng kalawangin dahil sa matinding pinsala mula sa asin. Ang konkreto ay lumulobo, nagkakaroon ng mga bitak at nawawalan ng lakas. Ang pag-aayos ng pundasyon na napasok na ng asin ay mas mahirap pa kaysa sa pagtatayo nito. Sa kasalukuyang taong 2026, ang gobyerno ng Dubai ay naglaan ng napakalaking budget na 500 bilyong yen upang simulan ang isang drainage project na tinatawag na TASREEF. Ngunit ang inaasahang pagtatapos nito ay sa 2033, 7 taon mula ngayon. Sa panahong iyon, makakatagal pa kaya ang mga skyscraper na patuloy na kinakain ng kalawang? Para sa inyo na nakakaalam ng diwa ng pagkakayari ng Hapon kung saan ang kaluluwa ay inilalagay sa mga lugar na hindi nakikita at ng tapat na pagtatayo ng infrastruktura, madali ninyong maiintindihan kung gaano kadelikado ang balanse kung saan nakatayo ang lungsod na ito. Isang makintab na gintong gusali na may depekto na pininturahan lang ang labas. Ang mga taong hindi namamalayan na ang pundasyon nito ay nagsisimula ng mabulok at patuloy pa ring umiinom ng champagne sa matataas na palapag. Hindi sila nakatayo sa tuktok ng tagumpay. Sila ay nasa ibabaw ng isang tore ng buhangin na puno ng dumi at kalawang na maaaring gumuho anumang oras. Sa lungsod na ito kung saan nagsisimula ng makita ang mga depekto sa infrastruktura, isang maseryosong pagbabago sa mga numero ang nagsisimula na ngayon. Ito ay parang mga selula ng cancer na kumakain mula sa loob habang mukhang maganda sa labas. Sa 2026, ang malaking laro ng Pass the Parcel na tinatawag na Dubai ay malapit ng harapin ang simula ng katapusan. Mga kaibigan, sa nakalipas na ilang taon, ilang beses na ninyong narinig sa social media at mga business magazine sa Japan ang mga katagang, ang real estate sa Dubai ay patuloy na tataas magpakailanman, ngunit ngayon sa 2026 ang dapat nating harapin ay hindi ang mga matatamis na salita, kundi ang tsunami ng supply na 210,000 unit. Mula 2025 hanggang 2026, isang kabuuang 210,000 bagong unit ang inilabas sa merkado. Ito ay isang bilang na 4 hanggang 5 beses na mas malaki kaysa sa dating average na taunang supply ng Dubai, isang bilang na hindi ka panipaniwala. Isipin ninyo mga makikinang na gintong skyscraper na nakatayo na higit na lumalampas sa bilis ng paglaki ng populasyon. Ang dating kasiglahan na ipinagmamalaki ang 20% na pagtaas ay nawala na at isang nakakatakot na katahimikan ang nagsisimulang bumalot sa merkado. Sa ganitong sitwasyon, ang inilabas ng pandaigdigang credit rating agency na Fitch Ratings sa isang malamig na numero, isang prediksyon ng 15% na pagbaba. Ang mga tumatawa at nagsasabing 15% lang ay mga baguhan lamang na hindi alam ang panganib ng pamumuhunan. Ang 15% na ito ang siyang magiging hatol na kamatayan para sa mga nagpalaki ng kanilang yaman sa pamamagitan ng utang o leverage. Halimbawa, sabihin nating bumili ka ng isang ari-arian na nagkakahalaga ng 1 bilyong yen sa pamamagitan ng loan na may paunang bayad na 200 milyong yen. Kung bumaba ng 15% ang presyo tulad ng inaasahan ng halaga nito ay magiging 850 milyong yen. Dahil lang doon ang iyong 200 milyong yen na ari-arian na inihanda mo bilang simbolo ng iyong tagumpay ay matutunaw at magiging 50 million na lang sa isang iglap. Isang 15% na pagbabago sa presyo lamang at 3 kapat ng iyong sariling kapital ang maglalaho. Ito ang tunay na anyo ng sugal na nagaganap sa disyerto ng Dubai.
Ang panahon kung kailan nabebenta ang lahat ng inilalabas mo ay tapos na. Nagsisimula na ang pagkamatay ng liquidity kung saan ang mga ari-arian na may hindi magandang kondisyon ay hindi na makahanap ng mamimili. Sa likod ng mga matagumpay na taong nagpapanggap na okay pa dumarami ang mga taong hinahabol ng mga deadline ng bayarin may hawak na smartphone na may maputlang mukha desperadong naghahanap ng labasan, ang mga pinto ng paraiso ay tahimik nang nagsasara sa kanilang likuran. Dito hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang katotohanan tungkol sa bitag ng batas na matagal nang itinatago ng lungsod ng Dubai, isang bagay na dapat ninyong malaman. Noong araw sa Dubai, sa sandaling mag-isyu ka ng tumalbog na tseke, itinuturing ka ng kriminal at agad na ikinukulong ng walang pagkakataong magpaliwanag ang tunay na dahilan kung bakit may mga Ferrari at Lamborghini na nagkakahalaga ng milyon-milyon na iniiwan sa parking lot ng Dubai Airport na may susi pa na nababalutan ng alikabok ay hindi dahil nagsawa na sila sa karangyaan. Ito ang resulta ng kanilang pagkatalo, tumakas sila patungo sa kanilang sariling bansa, sakay ng eroplano, dala lamang ang kanilang mga sarili dahil sa matinding takot na makukulong sila kinabukasan. Ngayon sa 2026 dahil sa internasyonal na kritisismo, binago ang batas at ang mga kaso ng tumalbog na tseke ay naging sibil na. Mukha bang makatao at maawain? Hindi. Ito ang mas malupit at walang takas na sistema ng dahan-dahang pagpatay na nilikha ng mga tao sa disyerto. Ang ipinalit sa malinaw na parusang kriminal ay isang hindi nakikitang dambuhalang kulungan na tinatawag na travel ban o pagbabawal sa pag-alis ng bansa. Sa sandaling maantala ang iyong pagbabayad ng utang kahit isang beses lang at ang iyong pinagkakautangan tulad ng bangko o isang miyembro ng royal family ay mag-file ng petisyon sa korte, ang iyong pangalan ay mailalagay sa blacklist. Kahit na pumunta ka sa gate ng airport dala ang iyong pasaporte, hindi ka napapayagang lumampas pa roon. Hindi naman nawawala ng visa ang iyong pasaporte. Ito ay isang tahimik na deklarasyon ng bansang ito na hindi ka na nila pakakawalan habang buhay. Ang iyong bank account ay freeze at ang paghahanap ng bagong trabaho ay limitado. Araw-araw kang maghihintay na maubos ang iyong pera. Sa loob ng 50-degree na init, hindi ka makakaalis kahit isang hakbang mula sa disyertong ito at dahan-dahan kang maiipit. Ang mga talunan noon ay kahit papaano ay protektado ng pader ng bilangguan at binibigyan ng pagkain. Ngunit ang mga talunan ngayon ay inihagis sa isang malawak na kulungan na tinatawag na Dubai nang walang anumang tulong na iaabot. At ano ang nangyayari sa mga mamahaling sasakyan na inabandona? Hindi na sila pinapayagang maiwan bilang isang sentimental na alaala ng isang pangarap. Ang opisyal na Emirates Auction ng gobyerno ay agad na kinukumpiska ang sasakyan at nire-recycle ang bawat sentimo ng kabiguan ng ibang tao para sa kapakanan ng estado. Ang sistema ng Dubai ay ngingiti sa iyo habang ikaw ay nagtatagumpay, ngunit sa sandaling bumagsak kay lalabas nito ang kanyang mga pangil upang sipsipin hanggang sa huling buto mo. Sa ginintuang impyernong ito, maraming mga Hapon ngayon ang nakakulong. Ang mga batang negosyante na naakit sa matamis na pain ng zero income tax na tinawag ang Japan na tapos na at lumipat. Ang nakuha nila ay hindi kalayaan kundi isang imbitasyon sa isang 45-degree na microwave oven na hindi nila matatakasan hanggang kamatayan. Ang lobo na pinalaki lamang ng mga inaasahang walang katotohanan ay malapit ng pumutok ng walang tunog dahil sa matulis na karayom ng kasaysayan. At hindi lamang batas ng Dubai ang nagpapahirap sa kanila. Nagsimula na rin ang ganting salakay mula sa kanilang sariling bayan, ang Japan. Ang National Tax Agency ng Japan ay naglunsad ng pinakamalaking investigasyon sa kasaysayan laban sa mga taong nagpapanggap na lumipat sa Dubai upang iwasan ang buwis sa Japan habang ipinagmamalaki ang kanilang yaman sa social media. Ang pag-iisip ng isang baguhan na basta't sundin ang 183-day rule okay na ay hindi na uubra sa mga tax audit ng 2026. Ang kanilang aktual na pamumuhay kasaysayan ng paggamit ng credit card at mga post sa social media, lahat ng ebidensya ay tinitipon at sa sandaling bumalik sila sa bansa, haharapin nila ang isang hatol sa customs ng airport, isang back tax na nagkakahalaga ng daan-daang milyong yen. Ang pagtalikod sa Japan ay kailangan nilang bayaran ng may interes. Sa likod ng tunog ng desperasyon habang ang kanilang kayamanan ay dumadaloy sa kanilang mga daliri na parang buhangin, hindi pa nila namamalayan na isang mas nakakatakot na kwento ng dugo at luha ang nagaganap. Ano ang pinipilit gawin sa mga taong nakakulong sa hindi nakikitang kulungang ito sa ilalim ng 50-degree na init? Mula dito, haharapin natin ng walang anumang awa ang dugo, luha at mga sakripisyo na pisikal na sumusuporta sa ginintuang lungsod, mga bagay na hindi matatanggal na. Mga Filter.ng social media.
Naisip ba ninyo kahit minsan kung sino ang mga taong naglilinis ng mga bintana ng pinakamataas na gusali sa mundo nang nakataya ang kanilang buhay, naglalatag ng nagbabagang aspalto nang walang anumang pagkakamali at nagsisilbi ng mga mararangyang hapunan na tinatamasa ng mga tao ng may malamig na ekspresyon. Halos 90% ng populasyon ng Dubai ay binubuo ng mga dayuhang manggagawa na walang pangalan mula sa India, Pakistan, Bangladesh at mga bansa sa Africa. Sila ay dumating dito dahil pinainom sila ng lason na tinatawag na pangarap ng tagumpay. Ang naghihintay sa kanila ay ang modernong pang-aalipin ng ika-21 siglo na tinatawag na kafala, isang sistema na pinipiling manahimik ang mundo. Ang tunay na anyo ng sistemang ito ay hindi lamang isang simpleng kontrata sa pagtatrabaho. Ito ay isang modernong tanikala na gumagapos sa tao bilang isang pag-aari. Sa sandaling tumapak sila sa lupa ng Dubai, ang kanilang mga pasaporte ay walang awang kinukumpiska ng kanilang employer. Sila ay legal na inaalisan ng karapatang tumakas at hindi pinapayagang magreklamo tungkol sa hindi pagbabayad ng sahod o malupit na kondisyon sa pagtatrabaho. Kung susubukan nilang tumakas, sila ay ituturing na isang takas na kriminal at dahil sa nabanggit na travel ban, hindi na sila makakalabas sa nagbabagang impyernong ito habang buhay. Ang sumusuporta sa mga ginintuang tore ay hindi ang pinakabagong teknolohiya sa konstruksyon. Ito ay ang mismong desperasyon ng milyon-milyong taong nawalan ng daan para tumakas. Alam ba ninyo ang isang lugar na tinatawag na Sonapur na 30 minuto lamang ang layo mula sa marangyang sentro ng Dubai? Ang lugar na ito na nangangahulugang lupain ng ginto sa hindi ay sa katotohanan ang pinakakahindik-hindik na literal na tapunan ng tao sa mundo. Araw-araw 10 tao o higit pang nagsisiksikan sa isang kwarto na walang aircon na tutulog na nababalutan ng pawis, amoy ng katawan at murang curry. Sa ilalim ng temperatura na umaabot sa 50 degrees Celsius sa araw, pinipilit silang magtrabaho ng mahigit 12 oras sa mga construction site. Ang kanilang orasang sahod ay hindi sapat para makabili ng isang tasa ng kape na iniinom ninyo sa isang cafe habang sila ay nagtitiis. Sa init na parang nasusunog ang kanilang baga, sa bawat paghinga nagbibitak ang kanilang balat at nawawala ng malay. Sa kasalukuyang taong 2026, ang bilang ng mga kabataang namamatay dahil sa malupit na kondisyon sa pagtatrabaho ay umabot sa pinakamataas na tala. Ngunit ang kanilang pagkamatay ay hindi kailanman naitala bilang isang aksidente sa trabaho. Ang opisyal na sanhi ng kamatayan ay laging atake sa puso o natural na pagkamatay. Bakit? Dahil kung aaminin nila ang malupit na kondisyon ng employer at ang gobyerno ay kailangang magbayad ng malaking kompensasyon. Isang kabataang masiglang nakikipag-usap sa telepono isang araw kinabukasan ay idineklarang namatay dahil sa natural na sanhi at ang kanyang bangkay ay ipinapadala pabalik sa kanyang bansa nang walang nakakaalam. Isang lugar kung saan ang halaga ng buhay ay mas magaan pa kaysa sa isang butil ng buhangin. Ito ang hindi may tatagong amoy ng dugo ng lungsod ng Dubai na inyong hinahangaan. At ang esensya ng sistemang ito, ang pagkonsumo at pagtatapon ng tao, ay hindi limitado sa mga manggagawa sa construction site. Ang mga influencer at modelo na nagpapaganda sa inyong social media timeline na nakangiti sa mga suite room na nagkakahalaga ng milyon-milyon bawat gabi. Sa likod nila may isa pang nakakasulasok na amoy. Ang nakakagulat na keyword na nagdulot ng kontrobersya sa buong mundo, Dubai Porta Potty. Alam ba ninyo ang kasuklam-suklam na katotohanan sa likod ng salitang ito? Ang katotohanan na upang mapanatili ang kanilang marangyang pamumuhay ng mga branded na bag champagne at pribadong jet, ang ilan sa kanila ay nagiging basurahan ng pagnanasa ng mga mayayaman sa Dubai. Ang nangyayari sa likod ng mga mararangyang party ay isang gawain na ganap na sumisira sa dignidad ng tao, ang pagtrato sa isang tao bilang isang palikuran at pagsasailalim sa kanila sa mga hindi mailarawang gawain ng pagdumi. Kapalit ng ilang libong dolyar na bayad, dinudungisan nila ang kanilang kaluluwa at katawan hanggang sa sukdulan at gamit ang perang iyon bumibili sila ng Hermes bag. Sa taong 2026, dahil sa mga lihim na video na kumakalat at mga testimonya ng mga matatapang na nagbubunyag, hindi na may tatago kung gaano kapuno ng dumi ang halaga ng ginintuang buhay na ito. Ang mga mayayaman ay kumokonsumo ng tao na parang nagtatayo sila ng gusali at pagkatapos ay itinatapon sila bilang mga gamit na sa gitna ng buhangin sa construction site o sa basurahan ng isang suite room sa hotel. Ang mga nag-aakalang matagumpay at mga kila-kila new sparkling girls na tumalikod sa Japan at nagtipon sa desyertong ito. Habang sila ay nagbibilang ng mga bula ng champagne at nagmamayabang sa bilang ng kanilang mga follower, sa tabi mismo nila may isang taong umiiyak dahil inagaw ang kanyang pasaporte at may isang taong nawawala ng pag-asa dahil
winasak ang kanyang dignidad. Ang mga iyak na iyon higit pa sa musikang Arabo na tumutugtog sa buong lungsod ang tunay na tibok ng puso ng Dubai. Kapag inalis mo ang filter na tinatawag na tagumpay, ang makikita mo ay isang impyerno lamang. Kahit na balutin mo ang iyong sarili ng mga branded na gamit, ang amoy ng dugo at dumi na kumapit sa loob ay hindi kayang tanggalin ng anumang mamahaling pabango. At ang kalapastangan ng ito sa sangkatauhan ay sa wakas ay nagpagalit na rin sa isang mas makapangyarihang Diyos na tinatawag na kalikasan. Nang marinig ninyo na kayang kontrolin ng Dubai maging ang ulan, inisip ba ninyo na ito ay isang kahanga-hangang tagumpay ng agham? Hindi. Ito ay isang deklarasyon ng giyera laban sa kalikasan, isang paggaya sa Diyos na hindi nila kaya. Cloud seeding, pagpapaulan gamit ang teknolohiya. Sa kasalukuyan sa 2026, ang kalangitan ng Dubai ay mas hindi matatag kaysa dati. Ang pagwiwisik ng silver iodide sa kalangitan upang pilitin ang pagulan, walang sinuman ang makakatanggi na ang mayabang na pagtatangkang ito ay isa sa mga sanhi ng malaking baha noong 2024 at ng patuloy na abnormal na panahon. Ngayon, ang paggulo sa himpapawid ng disyerto na hindi dapat umuulan para sa kaginhawaan ng tao. Bilang kapalit, ang dami ng ulan na dapat sana ay dumaloy sa dagat ay ibinuho sa isang konkretong gubat na walang anumang drainage system. Ang mga engranahe ng atmosfera na minsan nang nasira ay hindi na maibabalik sa dati. Ang kalangitan ng Dubai na dating ipinagmamalaki ang 365 araw ng sikat ng araw ay naging isang isinumpang kalangitan na ngayon ay natatakot sa mga hindi inaasahang bagyo. Ang mas nakakatakot ay ang sigaw ng karagatan sa ilalim ng ating mga paa. Upang mabuhay ng marangya ang milyon-milyong tao sa isang disyertong walang tubig, mapanatili ang mga dambuhalang swimming pool at panatilihing luntian ng damo sa mga golf course, ang Dubai ay nagde-desalinate ng napakaraming RAJ, tubig dagat, araw-araw. Alam ba ninyo na halos 45% ng lahat ng desalination sa buong mundo ay nakakonsentra sa rehiyon ng gitnang silangan? Ang brine, isang mataas na konsentrasyon ng asin at mga kemikal na inilalabas sa prosesong ito, ay ginagawang isang patay na dagat ang Persian Gulf. Upang makagawa ng 1 litro ng malinis na tubig, 1.5 litro ng nakalalasong tubig alat ang itinatapon sa dagat. Ang tubig alat na ito ay may konsentrasyon na ilang beses na mas mataas kaysa sa normal na tubig dagat, mas mataas ang temperatura at walang anumang oxygen. Ang mga korales ay namamatay, ang mga isda ay nalulunod at ang dating magandang esmeraldang berde ng dagat ay naging isang mainit na sopas ng lason kung saan tumigil na ang pulso ng buhay. Ang nakapalibot sa mga artipisyal na isla na ipinagmamalaki sa buong mundo tulad ng The World at Palm Jumeirah ay hindi isang mayamang kalikasan. Ito ay isang libingan ng karagatan na sinakal ng maruming tubig na gawa ng tao. At ngayon sa 2026, ang pinakamalaking kaaway na sumasalakay sa Dubai ay ang init, mahigit 50 degrees Celsius. Hindi na ito simpleng mainit. Kung walang malakas na life support system na tinatawag na air conditioner, ang buhay ng isang tao ay malalagay sa panganib sa loob lamang ng 1 oras. Matatawag ba itong isang sustainable na lungsod? Kabalintunaan, ginawa ng Dubai ang sarili nitong isang microwave na dahan-dahang nagluluto sa sarili nito dahil sa greenhouse gases na inilalabas nito at sa heat island phenomenon na dulot ng sobrang urban development. Sa 2026, dahil sa pagtaas ng presyo ng enerhiya at mga problema sa lumang power grid, ang supply ng kuryente sa Dubai ay palaging nasa bingit ng alanganin. Kung magkakaroon ng malawakang brownout, kung ang mahika ng langis ay mawawala at ang mga aircon ay hihinto, ang makikita natin ay hindi isang marangyang hotel kundi isang nagbabagang execution chamber na walang takasan. Ang huling hantungan ng sangkatauhan na naniwalang kaya nilang sakupin ng kalikasan at baguhin ito ayon sa kanilang kagustuhan. Ito ang mismong pagbabalik ng modernong tore ng Babel. Ang gobyerno ng Dubai ay namumuhunan ng 500 bilyong yen para sa isang drainage project, ngunit ang bumibilis na galit ng kalikasan ay sinusubukang lamunin ang lungsod sa bilis na ilang beses na mas mabilis. Ang nakalalasong bulaklak na namukadkad sa disyerto ay hindi pinapayagang malanta. Tahimik lamang itong lulubog sa dagat ng buhangin at init na siya mismo ang dumungis. Ang mga matatalinong mamumuhunan na tumakas mula sa Japan. Ang nakuha nila sa malaking halaga ay hindi isang marangyang pribadong beach, kundi isang tiket para dahan-dahang maluto sa isang 45-degree na microwave. Ang kabayaran sa paghamak sa Diyos na tinatawag na kalikasan ay magiging mas mabigat at mas mapait kaysa sa anumang Bitcoin o hiyas na kanilang itinatago. Ngayon mga kaibigan, paano ninyo nakita ang liwanag at dilim ng Dubai sa pagkakataong ito? Ang pangarap ng Dubai na magtayo ng mga hungkag na simbolo tulad ng pinakamahusay sa mundo at abutin ang teritoryo ng Diyos. Ngunit ang tunay na anyo nito ay isang depektibong infrastruktura
na hindi man lang kayang magpatakbo ng alkantarilya at isang modernong pang-aalipin na itinayo sa pamamagitan ng pag-agaw sa dignidad ng iba. Ang malaking orasan ng buhangin na tinatawag na Dubai ay nagturo sa atin ang totoong yaman ay hindi ang pagtatayo ng mga makikinang na gintong gusali. Ito ay ang pagkakaroon ng maiinom na tubig mula sa gripo, ang kaligtasan na makapaglakad mag-isa sa gabi ng walang panganib sa buhay at ang kakayahang matulog ng mahimbing sa lupain ng iyong sariling bansa na hindi nakatayo sa desperasyon ng iba. Ang anumang nasa disyerto ay tiyak na babalik sa buhangin balang araw. Sa 2026, ang aparato ng ilusyon ay malapit ng maubusan ng huling butil ng buhangin. Ang matitira lamang ay ang mga kalansay ng kinakalawang na bakal at mga hungkag na alaala. May naririnig ba kayo sa paligid ninyo tungkol sa pamumuhunan sa Dubai o paglipat sa ibang bansa? O ano ang naramdaman ninyo sa kasalukuyang sitwasyon ng Dubai na tinalakay natin? Talagang sa Japan pa rin ang pinakamapayapa o nagulat ako sa sinapit na mga biglaang yaman na iyon? Kahit anong maliit na opinyon ay ayos lang. Pakiusap, ibahagi ninyo ang inyong tunay na saloobin sa comment section. Ang palitan ng opinyon ninyo ay maaaring maging isang pahiwatig na makakatulong sa isang taong nalilito rin. Kung nahanap ninyo na medyo interesante o nakatulong ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ang inyong suporta ang magiging lakas namin upang magbunyag ng mas marami pang hindi magandang katotohanan sa channel na ito. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Magkita-kita tayo sa susunod na video.